Sa mundo natin ngayon na puno ng ingay, madalas nakakalimutan natin ang halaga ng pagtahimik at pagbibigay oras sa sarili. Hindi ito tungkol sa paglayo sa lahat ng mga tao, kundi tungkol sa paghanap ng balanse para mas makilala mo ang sarili mo at mas gumaan ang buhay mo. Pero bakit nga ba mahalaga ang mag-focus sa sarili mo at manahimik? Dahil una, mas malinaw na pag-iisip. Isipin mo na lang na ang utak mo ay parang isang baso ng tubig na nilagyan ng buhangin. Kapag inalog mo ito ng inalog, hindi mo makikita ang ilalim dahil puro malabo at magulo. Pero kapag pinahinga mo ang baso at hinayaan mo lang na manahimik, unti-unting lulubog ang buhangin at magiging malinaw ang tubig. Ganon din ang isip natin. Sa sobrang dami ng ingay, napupuno ang isip mo ng buhangin na nagpapalabo sa tamang direksyon. Pero kapag natuto kang mag-focus sa sarili at maglaan ng oras para sa katahimikan, para kang nagbibigay ng pagkakataon sa utak mo na luminaw. Doon mo mas madaling maiintindihan kung ano talaga ang mahalaga, kung ano ang susunod mong hakbang, at kung alin ang dapat mong i-prioritize. Hindi ka na basta-basta natatangay ng pressure o emosyon dahil malinaw na ang isip mo. At aminin natin, ilang beses ka na bang nagkamali ng desisyon kasi nagpadalos-dalos ka? O kaya naman, dahil sobra kang nakinig sa ingay ng iba, naligaw ka sa kung ano talaga ang gusto mo. Kapag marunong kang manahimik, mas naririnig mo ang sarili mong boses kaysa boses ng mundo. Kaya tandaan mo, ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng tunog, kundi paraan para makita mo ng mas malinaw kung saan ka papunta. Number 2, mas mababang stress. Kapag kasi pinili mong manahimik at mag-focus sa sarili, para bang binibigyan mo ang utak at puso mo ng vacation leave mula sa lahat ng ingay at pressure ng mundo. Isipin mo na lang, araw-araw, ang dami mong notifications, dami mong naririnig na opinyon ng ibang tao, tapos may dagdag pang problema sa pamilya, trabaho o relasyon. Kung palagi kang nakikisabay sa ingay na yan, para kang cellphone na naka-on lahat ng apps, laging naglo-load, laging nag-iinit at mabilis maubos ang battery. Pero kapag marunong kang manahimik, para kang nag-close ng lahat ng unnecessary apps, bigla mong mararamdaman na gumagaan ang loob mo. Hindi mo na kailangang mag-react sa bawat issue online. Hindi mo na kailangang sumagot sa bawat tanong ng tao. At dahil doon, bumababa ang stress level mo. Halimbawa, may kaibigan kang mahilig mga istorbo at magkwento ng puro negative. Kapag marunong kang manahimik, hindi ka agad nadadala sa energy niya. Pinipili mong hindi makisawsaw. At dahil doon, hindi ka rin napapagod sa drama na hindi naman sa'yo. Mas nagiging kalmado ka rin kasi natutunan mong pakinggan muna ang sarili mo bago sumagot o gumawa ng hakbang. At dahil hindi ka laging nagmamadali, hindi ka rin laging tense. Ang resulta, mas relax ang isip, mas magaan ang katawan, at mas konti ang stress na dala-dala mo araw-araw. Number 3, mas malalim na self-awareness. Kapag pinili mong tumahimik at mag-focus sa sarili, para kang humaharap sa salamin na hindi lang panglabas, kundi pangloob. Sa katahimikan, mas malinaw mong naririnig ang boses ng puso at isip mo. Doon mo natutuklasan kung sino ka talaga. Hindi kung sino ka ayon sa sinasabi ng ibang tao, kundi ayon sa tunay mong pagkatao. Halimbawa, isipin mo kung gaano kadalas kang mag-scroll sa social media at ikumpara ang sarili mo sa iba. Minsan, akala mo kulang ka dahil mas successful sila, mas maganda ang buhay nila, o mas marami silang nararating. Pero kapag natututo kang huminto, manahimik, at ituon ang pansin sa sarili, bigla mong mauunawaan. Oops, sandali. Hindi ko naman kailangang maging sila. Ang dapat kong unahin ay kung paano mas makikilala ang sarili ko at kung anong gusto ko talaga sa buhay. Self-awareness ang unang hakbang sa tunay na pagbabago. Kapag kilala mo ang sarili mo, mas naiintindihan mo kung bakit ka madaling mainis, kung bakit ka minsang tamad, o kung bakit ka natatakot magsimula ng bagong bagay. At dahil doon, mas nagiging malinaw kung ano ang kailangan mong ayusin. Ang masarap pa rito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na kontrolin ang reaksyon mo sa mga sitwasyon. Hindi ka na basta nadadala ng emosyon o ng opinyon ng ibang tao. Kasi kilala mo na kung hanggang saan ang pasensya mo, kung ano ang triggers mo, at kung saan ka talaga masaya. Kumbaga, kapag may self-awareness ka, mas magiging driver ka ng sarili mong buhay.
At lahat yon nagsisimula sa simpleng paghawak ng katahimikan at pag-focus sa sarili. Number 4, mas control sa emosyon. Kapag marunong kang manahimik at hindi agad nagre-react sa bawat sitwasyon, mas nagkakaroon ka ng control sa emosyon mo. Bakit? Kasi ang unang instinct ng tao kapag may nangyari ay sumagot agad. Minsan sa galit, minsan sa sakit, minsan naman dala ng sobrang saya na bigla ring nawawala. Pero kapag natuto kang huminto muna, huminga ng malalim at piliin ang katahimikan, binibigyan mo ang sarili mong utak ng cooling period. Para bang sinasabi mo sa sarili mo na sandali lang, hindi ko kailangang sumabog agad. Hindi ko kailangan sabihin lahat ng nararamdaman ko ngayon kasi baka pagsisihan ko rin mamaya. Isipin mo na lang, may kaaway ka sa social media. Ang dali sanang sagutin ng masasakit na salita. Pero kung tatahimik ka at maghihintay, bukas makikita mo, hindi pala worth it. Kung may nasabi ang isang tao na nakaka-offend, kung tahimik ka muna, may oras kang intindihin, sinadya ba niya? O baka hindi lang maganda ang pagkakasabi niya? O kaya naman, may problema ka sa pamilya o sa relasyon. Sa halip na magsisigawan, piliin mong manahimik muna. Mapapansin mo, mas malinaw mong naiisip kung paano ayusin kaysa palalain. Ang katahimikan ay parang remote control ng emosyon. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Ibig sabihin lang, ikaw ang pumipili kung kailan at paano ka magre-react. Hindi ka na alipin ng emosyon mo. Ikaw na mismo ang may hawak sa manibela. At dito mo mararamdaman ang tunay na lakas. Kasi sa totoo lang, mas madaling sumigaw kaysa manahimik. Mas madaling sumagot agad kaysa maghintay. Pero ang tunay na may kontrol sa sarili ay yung marunong magpigil. Kaya kapag marunong kang mag-focus sa sarili at piliin ang katahimikan, makikita mo, unti-unti kang nagiging mas kalmado, mas matibay, at mas respetado ng ibang tao. Number 5, mas matibay na disiplina. Kapag natuto kang mag-focus sa sarili at manahimik, unti-unti kang nahuhubog sa isang mas disiplinadong tao. Kasi isipin mo, sa mundo ngayon, ang daming tukso at ingay na kumukuha ng atensyon mo. Social media, chismis, drama ng ibang tao, at kung ano-ano pa. Kung hindi mo kontrolado ang sarili mo, madali kang madadala ng agos. Pero kapag pinili mong tumahimik at mag-focus sa sarili, para kang naglalagay ng harang laban sa mga bagay na walang silbi. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa pagtulog ng maaga o pagkain ng tama, pero higit pa roon. Ito ay tungkol sa kakayahan mong piliin kung saan mo ilalagay ang energy at oras mo. Halimbawa, imbis na makipagsagutan ka sa isang tao na hindi naman worth pakinggan, pipiliin mong manahimik. That's discipline. Imbis na sayangin mo ang isang oras sa kakascroll, ginagamit mo ito para magbasa, mag-exercise, o gumawa ng bagay na makakatulong sa future mo. That's discipline. At dahil mas disiplinado ka, nagiging mas matibay ka sa harap ng tukso at problema. Hindi ka na madaling mabuyo ng galit, inggit, o pressure ng ibang tao. Ikaw ang may kontrol, hindi ang sitwasyon, hindi ang emosyon, at lalong hindi ang opinyon ng iba. Kumbaga, ang disiplina na bunga ng katahimikan at pag-focus sa sarili, ang siyang nagtatali sa'yo sa tamang landas. Kahit pa ang paligid mo ay puno ng ingay at kaguluhan. Number 6, mas mataas na focus. Kapag natuto kang mag-focus sa sarili at manahimik, para kang naglalagay ng noise-canceling headphones sa isip mo. Sa dami ng notifications, chismis at mga opinyon ng iba na pumapasok sa araw-araw, madaling malihis ang atensyon. Pero kung kaya mong maglaan ng oras para tumahimik, para lang makinig sa sarili mong boses, bigla mong mapapansin na mas malinaw kung ano talaga ang dapat mong unahin. Halimbawa, isipin mo kung may exam ka bukas. Kung puro ka scroll sa social media, maririnig mo lahat ng ingay. Ang resulta, sabog ang focus mo. Pero kung pipiliin mong patayin muna ang cellphone at umupo ng tahimik, bigla mong mararamdaman na parang dumidiretso ang utak mo sa gusto mong gawin. Ganito rin sa buhay. Kung marunong kang manahimik, mas kaya mong makita ang priority kaysa sa mga distractions. Hindi ka na basta nagpapadala sa kagustuhan ng iba, kundi mas nakakapaglaan ka ng oras at energy sa mga bagay na tunay na makakatulong sa'yo. Sa katahimikan, mas nagiging laser sharp ang focus mo.
hindi ka na basta sabog ang isip, kundi parang may spotlight na nakatutok lang sa isang goal at doon nagsisimula ang tunay na progreso. Number 7, mas mabilis na paghilom. Alam mo ba kung bakit minsan parang ang tagal mong makamove on sa sakit? Kasi madalas, sobrang ingay ng paligid. Ang daming nagsasabi ng dapat mong gawin, dapat mong maramdaman, at dapat mong isipin. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng ingay na yon, lalong bumibigat ang sugat. Pero kapag pinili mong manahimik at mag-focus muna sa sarili, nagkakaroon ka ng space para huminga. Doon mo nararamdaman na, kaya ko pala kahit wala munang nagsasalita sa tabi ko. Tahimik mong naiisip ang mga nangyari. Natuto kang tanggapin at mas natutukan mong ayusin ang sarili mo, imbis na hintayin ang validation ng ibang tao. Parang sugat sa katawan, kapag lagi mong kinakamot, lalo lang siyang tumatagal gumaling. Pero kapag hinayaan mo siya, dahan-dahan siyang naghihilom. Ganoon din ang sugat sa puso at isip. Ang katahimikan at focus sa sarili ay parang natural na gamot. Binibigyan nito ng oras ang puso at isip mo para mag-recover ng hindi natatambakan ng dagdag ingay at pressure. At ang maganda pa, sa panahong tahimik ka at nagfo-focus sa sarili, mas malinaw mong nakikita ang aral sa likod ng sakit. Kaya mas mabilis kang natututo at mas mabilis kang umaangat mula sa pinagdadaanan. Number 8, mas independent. Kapag natututo kang mag-focus sa sarili at manahimik, unti-unti mong mararamdaman na hindi mo na kailangang umasa palagi sa opinyon ng ibang tao para makagawa ng desisyon. Maraming tao kasing nahuhulog sa trap ng validation. Kailangan may mag-like sa post nila, kailangan may sumang-ayon sa desisyon nila, o kailangan may pumuri bago sila makaramdam na tama ang ginagawa nila. Pero ang totoo, kapag marunong kang manahimik at mag-reflect, ikaw mismo ang nagiging sariling gabay mo. Halimbawa, isipin mo na gusto mong magpalit ng career o mag-umpisa ng negosyo. Kung masyado kang nakikinig sa lahat ng sinasabi ng iba, baka mabigo ka kasi iba-iba ang payo at minsan may mga taong sadyang hindi naniniwala sa kakayahan mo. Pero kung tahimik kang mag-iisip, magpaplano at makikinig sa sarili mong boses, mas magiging matatag ka. Hindi ibig sabihin na hindi ka natatanggap ng payo, pero hindi ka na rin basta-basta natitinag sa takot o duda ng iba. Ang pagiging independent ay hindi lang tungkol sa pera o kakayahang mabuhay ng mag-isa. Mas malalim pa ito. Ito ay ang kakayahang tumayo sa sarili mong paniniwala at desisyon nang hindi naghihintay ng kumpirmasyon mula sa iba. Kapag natutunan mong mag-focus sa sarili at pahalagahan ng katahimikan, mas nagiging malinaw kung sino ka at kung ano ang gusto mo. At kapag dumating ang oras na may kontradiksyon sa paligid, hindi ka madaling matitinag dahil may matibay kang pundasyon mula sa loob. Sa madaling salita, ang katahimikan at self-focus ay nagtuturo sa iyo ng tunay na kalayaan. Kalayaan sa pressure ng opinyon ng mundo at kalayaan na sundin ang sariling direksyon ng walang takot. Number 9, mas malakas ang self-confidence. Kapag marunong kang mag-focus sa sarili at marunong kang manahimik, unti-unting lumalakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Bakit? Kasi hindi mo na kailangan ng masyadong validation mula sa ibang tao. Kung dati, bawat desisyon mo ay nakabase sa kung ano ang sasabihin nila, ngayon, mas alam mo na kung ano ang gusto mo at ano ang mahalaga sa'yo. Isipin mo, sa sobrang ingay ng social media ngayon, ang dali mong ma-pressure na ikumpara ang sarili mo sa iba. Nakikita mo yung kaibigan mong naka-travel, may bagong sasakyan, o may magandang trabaho. Tapos mapapaisip ka, ako, ano bang narating ko? Doon pumapasok yung insecurity. Pero kapag marunong kang manahimik at mag-focus sa sarili, natututunan mong hindi laging tumingin sa labas, kundi tumingin sa loob. Doon mo nare-realize na iba-iba ang timing ng bawat tao. Hindi mo kailangang makipagkarera. At habang mas nakikilala mo ang sarili mo, mas nagkakaroon ka ng tiwala sa kakayahan mong gumawa ng sariling daan. Halimbawa, kung marunong kang i-manage ang katahimikan, hindi ka nang basta-basta natitinag kapag may nagsabi ng masakit o may bumatiko sa'yo. Instead na masaktan ka agad, iisipin mo muna, valid ba yung sinabi nila? O baka opinion lang nila yon. Kapag ganito ang mindset mo, hindi mo na sila hinahayaan na sirain ang loob mo. At ito ang maganda,
Kapag malakas ang self-confidence mo, natural na lumalabas yon sa paraan ng pananalita, kilos at desisyon mo. Hindi mo na kailangang magpanggap, hindi mo na kailangang mag-explain palagi, at hindi mo na kailangang mag-compare. Ang tahimik mong kumpiyansa ay nagiging magnet na kumukuha ng respeto mula sa iba. Number 10, mas matatag sa problema. Kapag marunong kang mag-focus sa sarili at pinipili mong manahimik sa gitna ng ingay ng mundo, nagiging mas matibay ka sa harap ng problema. Bakit? Kasi imbis na laging sumabay sa emosyon o sa mga opinyon ng ibang tao, natututo kang huminto at mag-isip ng mas malinaw. Isipin mo ganito, may dumating na bigla ang pagsubok. Mawawalan ka ng trabaho, may hindi magandang nangyari sa relasyon mo, o may matinding pangyayaring hindi mo inaasahan. Kadalasan, ang unang reaksyon ng tao ay magpanik, magsisisi, o sisihin ang ibang tao. Pero kapag marunong kang manahimik, hindi ka basta nadadala ng emosyon. Ang katahimikan ang nagsisilbing pause button ng buhay mo. Sa halip na sagutin agad ang problema ng mainit ang ulo, pinapahintulutan mong humupa muna ang emosyon. Doon pumapasok ang pagiging matatag. Kasi ang tibay ay hindi makikita sa lakas ng pagsigaw o sa bilis ng galaw, kundi sa kakayahang manatiling kalmado kahit magulo ang paligid. Kung tutuusin, mas nakakatulong ang katahimikan kaysa ang pagsisigaw ng reklamo. Kapag tahimik ka, mas naririnig mo ang boses ng sarili mong isip at mas nakakahanap ka ng praktikal na solusyon. At dahil nakakapag-focus ka sa sarili mo, natututo kang tanggapin na may mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na kailangang palayain mo. Ang pagiging matatag ay parang puno. Kapag malakas ang hangin ng problema, ang manipis at mababaw na puno ay natutumba agad. Pero ang punong malalim ang ugat, kahit anong bagyo, nakakatayo pa rin. Ganito rin ang nangyayari sa'yo kapag marunong kang mag-focus at manahimik. Lumalalim ang ugat mo sa sarili mong pagkatao, kaya hindi ka basta natitinag. Kaya sa susunod na dumating ang problema, imbis na sumabay sa ingay ng iba, manahimik ka muna, huminga ka muna, mag-isip, at hanapin ang lakas mula sa loob. Doon mo mararanasan na kahit gaano kabigat ang dala ng buhay, may tibay kang hindi basta matitinag. Number 11, mas mahaba ang pasensya. Kapag marunong kang tumahimik at mag-focus sa sarili, isa sa mga pinakamahalagang bunga nito ay ang pagkakaroon ng mas mahabang pasensya. Bakit? Kasi ang taong marunong manahimik ay hindi basta-basta nadadala ng emosyon. Sa halip na sumabog agad kapag may nakakainis o nakakapiko na sitwasyon, natututo kang huminga ng malalim at maghintay bago mag-react. Para kang isang baso ng tubig na kahit may nahulog na bato, hindi agad nag-aapoy ang emosyon, kundi dahan-dahang humuhupa. Halimbawa, isipin mo na lang yung traffic sa EDSA. Ang iba, agad nagmumura, nagagalit, o nawawala ng gana sa buong araw. Pero kung sanay ka sa katahimikan, mas kaya mong intindihin. Hindi ko kontrolado ang traffic, pero kontrolado ko ang reaksyon ko. Kaya imbis na mainis, ginagamit mo ang oras para makinig ng podcast, para magdasal o magmuni-muni. Ganito rin sa mga tao. Kapag may kausap kang mainitin ng ulo o may nagsabi ng hindi maganda sa'yo, kung wala kang pasensya, agad kang papatol. Pero kung marunong kang manahimik, naiintindihan mong hindi mo kailangang sabayan ang init ng ulo ng iba. Mas pipiliin mong maging kalmado. Kasi alam mong ang mga salita, kapag binitiwan ng padalos-dalos, ay hindi na mababawi. At dito pumapasok ang tunay na lakas. Ang mahabang pasensya ay hindi kahinaan, kundi tanda ng matatag na pagkatao. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ang ibig sabihin, mas pinapahalagahan mo ang inner peace mo kaysa makipag-away o patunayan ang sarili sa maling paraan. Kung marunong kang manahimik at mag-focus sa sarili, mas lumalawak ang pangunawa mo. Natututo kang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kailangang laging kontrolin at hindi lahat ng tao ay kailangang sabayan. Doon mo makikita na ang pasensya ay hindi lang tungkol sa paghihintay, kundi tungkol sa pagpipigil at pagpili ng tamang oras para kumilos at magsalita. Sa huli, kapag mas mahaba ang pasensya mo, mas magaan ang buhay, mas konti ang stress, mas konti ang kaaway,
at mas marami kang enerhiya para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Number 12, mas nakikita ang totoong kulay ng tao. Kapag natututo kang manahimik at mag-focus sa sarili, unti-unti mong mapapansin na lumalabas ang tunay na ugali ng mga tao sa paligid mo. Kasi sa katahimikan, mas nagiging malinaw ang mga galaw at salita ng iba. Hindi mo na lang basta naririnig, kundi nararamdaman mo na rin kung alin ang totoo at alin ang palabas. Halimbawa, kapag lagi kang tahimik at nag-o-observe, makikita mo kung sino talaga ang sincere na nagmamalasakit at kung sino ang puro pakitang tao lang. Dahil hindi ka laging nagsasalita, hindi ka rin agad nagbibigay ng clue kung ano ang nasa isip mo. Kaya mas naoobserbahan mo kung paano umakto ang tao kapag wala silang nakukuhang reaksyon mula sa'yo. Mapapansin mo rin yung iba kapag hindi mo sila sinasakyan sa ingay o drama nila, lumalabas yung impatience at frustration nila. Pero yung totoo at genuine, sila yung kaya kang tanggapin kahit simple at tahimik ka lang. Sa madaling salita, ang pagiging tahimik ay parang salamin. Dito mo nakikita kung sino ang may dalisay na intensyon at sino yung gumagamit lang ng maskara para magpanggap. At kapag nakita mo na ang totoong kulay ng tao, mas madali mong mapuprotektahan ang sarili mo laban sa mga maling tao at mas mapapalapit ka sa mga totoo at may malasakit talaga sa'yo. Number 13, mas mapayapang buhay. Alam mo ba kung bakit sobrang halaga ng katahimikan at pag-focus sa sarili? Kasi sa panahon ngayon, ang dami-daming ingay sa paligid. Hindi lang literal na ingay, kundi pati yung ingay ng opinyon ng ibang tao, expectations ng pamilya, pressure sa trabaho, at syempre, yung walang katapusang scroll sa social media. Lahat yan parang sumisigaw sa'yo kung ano ang dapat mong isipin, kung ano ang dapat mong maramdaman, at kung ano ang dapat mong gawin. Pero kapag natuto kang manahimik at mag-focus muna sa sarili mo, bigla mong mapapansin na gumagaan ang pakiramdam mo. Para bang unti-unting nawawala ang bigat na dati mong pasan. Bakit? Dahil hindi ka na nakikipaghabulan sa iba. Hindi mo na iniisip kung mas maganda ba ang buhay nila kaysa sa'yo o kung nahuhuli ka na ba sa race of life. Ang katahimikan ay parang kanlungan. Doon mo mararamdaman na hindi mo kailangang laging sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang laging makipagtalo para mapatunayan ang punto mo. At hindi mo kailangang laging sumabay sa uso para maging masaya. Kapag mas pinili mong maging tahimik at nakatutok sa sarili, mas natututo kang pahalagahan ang maliliit na bagay. Yung kape sa umaga, yung katahimikan bago matulog, yung simpleng pakiramdam na wala kang kaaway at wala kang tinatagong galit. Mas natututo kang pahalagahan ang maliliit na bagay. Yung kape sa umaga, yung katahimikan bago matulog, yung simpleng pakiramdam na wala kang kaaway at wala kang tinatagong galit. At sa dulo, yun ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi yung ingay ng mundo, kundi yung tahimik na assurance na kaya mong mabuhay ng payapa, ng simple at kontento. Sa huli, mapapansin mo na ang katahimikan at ang pag-focus sa sarili ay hindi kahinaan, kundi isang malakas na hakbang tungo sa mas makabuluhang buhay. Ang mundo ngayon ay puno ng ingay, opinyon ng ibang tao, pressure ng trabaho, expectations ng pamilya, at ingay ng social media. Lahat yan ay parang alon na paulit-ulit na humahampas sa atin. Pero kapag natutunan mong manahimik, makinig, at ilagay ang atensyon mo sa sarili mong pag-unlad, para kang natututong lumangoy laban sa alon, at hindi basta tinatangay ng agos. Kung titignan mo, ang mga taong may direksyon, kalmado ang isip, at matatag ang loob, ay hindi yung laging maingay o laging nakikipagtalo. Kadalasan, sila ang mga tahimik pero sigurado sa ginagawa nila. Dahil alam nila na ang tunay na laban ay hindi nasa labas, nasa loob ito. Laban ng disiplina, laban ng tamang desisyon, laban ng pagpili kung saan mo ilalagay ang oras at enerhiya mo. Kaya isipin mo ito, sa bawat pagkakataon na pinipili mong hindi sumagot sa negatibong komento, sa tuwing mas pinipili mong mag-focus sa goals mo kaysa makialam sa buhay ng iba, at sa tuwing naglalaan ka ng oras para magmuni-muni imbis na mag-scroll ng walang katapusan, unti-unti mong binabago ang direksyon ng buhay mo. Ang katahimikan at pag-focus sa sarili ay hindi lang simpleng habit, kundi isang lifestyle.
Isa itong desisyon na pwedeng magdala ng mas maayos na isip, mas payapang puso, at mas malinaw na daan patungo sa mga pangarap mo. Sa dulo, hindi naman mahalaga kung gaano ka kaingay o kung gaano karaming likes at views ang makuha mo. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gaano ka kapanatag sa sarili mo, kung gaano mo kakilala ang sarili mo, at kung gaano mo kayang lumakad sa buhay nang hindi natitinag ng ingay ng mundo.